Hi guys, salut, bonsoir, bonjour, kumusta ba? Yurian Mercy, Itwa, kumusta ba? On per Canada, hi guys, hello sa mga nasa Quebec dyan, kumusta kayo? Sa mga Pilipinas, kumusta po kayo? So guys, nagigising tayo lagi dito, is late na, no? Napakalamig kasi, pero kailangan natin kayanin lahat ng mga pagsubok dito dahil hindi pwedeng nasa kama lang tayo, kailangan natin lumabas dito sa outside zone natin, no? Which is, ginawa ko naman siya kanina, madaling araw. Naglakad lang ako dyan, papunta sa hallway, going to the reception. Kasi maikli lang to, pero kailangan ko mag-walking na onte. So, kahapon, ayan, naglakad kami, yung ganitong klaseng weather, no? Pero kahapon mas malamig kasi umuulan pa ng snow, plus meron pa siyang windy na kasama. So ngayon, check natin nasa labas kung anong itsura, which is ang hirap pa rin talaga lumabas, no? Ito. So, check natin. Masyadong maliwanag guys, kaya kailangan kong ibaba ng onti yung camera. Yan, umuulan pa rin ng snow. Sobra, umuulan pa rin ng snow. Ayan, no? Pinapaandar nila yung sasakyan nila para at least sa mainitan. Ewan ko kung every time ba nila pinapaandar. Pero yung mga automobile din nila, ayan. So, ganun pa rin. Parang klima pa rin yesterday, no? Pero I think, mas malamig kahapon. So, ayan, walang araw, no? Parang parehas lang. So, ayan. Ay, talaga. Ito, reality check. So, ayan. So, reality check tayo dito sa Canada, Quebec, no? Different province nga, different situations. So, meron din tayong different requirements. So, kaya ayun. Dito sa Quebec, guys, is, ayun nga, maganda na mahirap. Parang ganun. So, marami kasi case-to-case basis tayo eh. Well, sa experience ko based on my experience, ito lang po sa akin lamang po, hindi po ito mandatory or general na na nangyayari. So ngayon kasi almost na kami ngayon siguro mag-15 days na kami dito ngayon sa Canada, Quebec. So yun, unang-una, yung tinirahan ko rito, which is sa hotel kami ngayon for 2 months lang. Pero it's okay kasi maganda naman. Ayos yung rooms, CR. Ang mahirap lang is wala kaming paglulutuan, which is sanay ang mga Pinoy sa mga luto. Pero ako kasi is, which is ako, kaya ko mag-adjust, kaya kong kumain lang ng bread, coffee, ganon. Pero hindi ko nilalahat ito. Sa iba kasi talagang, alam naman natin, traditional talaga natin yung rice, no? So hindi rin natin masisi yung ibang kababayan natin kung nasa ganitong sitwasyon, mahirap talaga. Ang pwede mo lang lutuin is kanin lang, and then bawal ka na magluto ng mga kung ano-ano. Well, merong microwave doon sa baba, sa basement. Yun ang ginagamit namin para painitin yung mga binibili naming canned goods or mga ready-made dishes. Yung pwede mo na lang ipa-microwave. Yan, meron din mga nabibilang sandwiches, pizza, ganoon. Pero syempre, since bago tayo dito, kailangan natin maging wise financially at mabigat sa bulsa ang mga bilihin. Lalo na at bago pa tayo, hindi pa tayo sumasahod. So sa mga bago dyan, katulad namin, which is nakaranas ng ganito, mahirap po talaga sa umpisa. Well, sa umpisa lang naman po ito, don't worry. Makaka-adjust din tayo, tiis lang tayo dito. Pagka dumating na siguro yung time ng sahod natin, ayan, makakapag-adjust na tayo, makakapag-adjust. Kasi nga, di ba, pagpunta natin dito, magkano lang ang baon natin. Yung iba, baon nila is 500 Canadian, yung iba 400, yung iba 250, which is malaki kung sa Pilipinas. Pero once na nandito ka na sa Canada, sobra guys. Ang bilis ng 100 or 200, pero depende yan sa pagbabudget nyo Pero since na pagdating kasi namin dito guys, no, marami rin kami kasi needed, no. Hindi namin kasi pwedeng tiisin yung sarili namin eh. Well, ang mamalang patutulad ng mga scissor. Hindi ko alam, pero may sinabi sila, punta kami sa Dollarama, which is nabili naman namin iba, which is doon daw yung mga cheapest item. Pumunta rin kami doon sa Maxi, which is the grocery. And then meron pa kami, nakalimutan ko yung pangalan nung isang grocery. Pero pumunta kami doon, nagulat ako sa mga presyo ng mga gunting,
Grabe 'no, nasa $8. Para sa amin mabigat pa yun kasi bago pa kami. And then siyempre makakatipid nga kami kung maghahati-hati kami, which ginagawa naman namin ang lahat para lang makatipid kami. Mabigat lang talaga guys 'no, kasi nga 'di ba, dito sa Canada, Quebec is dalawa ang tax. Isang, Government of Canada I think, and then Quebec, government. So dalawa yung binabayaran namin. So kunwari bumili ako ng winter boots katulad nung, last video ko, bumili kami ng winter boots. Tapos, nakita ko 58.9 I think yung ano, so natuwa ako. So pagdating namin sa cashier, nagulat ako. Biglang naging 68, 69 ata I think. Kaya nagulat ako. Tapos nung pumunta naman kami ng grocery, nasa 15. Tapos nagulat ako, nasa 22 binayaran ko. So ganun guys, nakakagulat kasi hindi pa tayo sanay, nag-a-adjust pa tayo. And hindi lang yun. Well, wait lang ilalagay ko lang dito guys kasi nangangawit yung kamay ko. Mapag-usap tayo ng maigi, no? Yan, I think okay na. Stop ko lang saglit. Okay. Back to our topics guys. Medyo nangawit yung kaliwang kamay ko. Hindi na kasi sanay sa exercise, lalo na ngayon, malamig yung panahon. Kailangan nating kumilos-kilos pang sa ganun hindi naman tayo magkaroon ng mga kung ano na sakit, di ba? So ayun nga, no? Sabi ko sa inyo, napakalaki ng tax dito pero no complain. Ganun talaga, kailangan natin mag-adjust, di ba? So, tis-tis lang tayo dito. And isa pa, sa reality check natin dito sa Canada, no? Pagdating namin dito, which is, well, wala kasing available na apartment, which is pinapagawa pa nung boss namin yung apartment namin, natitirhan. Syempre, dito kami ngayon sa hotel. Dito kami ngayon tumitira sa, I think, 100 Grande Hotel. Yun yung address na nakalagay. Nasa dulo kami ng hindi man dulo, I mean dulo ng pinaka-village. I mean, village muna tapos dudulo ka pa ng onte, which is doon na yung hotel namin, kung saan mayroong naglalaro ng mga automobile, biking, which is snow kasi ngayon kaya automobile yung nilalaro nila. I think dito sila nag-adventure, nag-hiking, maraming activities dito sa hotel, and then same time mga restaurant dito. Kasi yun, parang eto may mga forest dito na kung saan may mga uphill, downhill, ganon. Pumunta kami kahapon sa grocery, which is pumunta kami sa village. Nung una, nagpunta kami sa dalawang convenience store, which is okay, 5 to 10 minutes. Pero sa akin, nag-adjust pa nga ako, which is malakas yung snow, malamig, masakit sa kamay, kaya hindi ako makagawa mag-video. Try ko mag-live, dun sa may Facebook page ko. Pero hindi ko kinaya para masira din yung mobile ko, no? Hindi ko kayang ilabas yung kamay ko para mag-Google Map. Hindi ko rin kaya mag-video. Ang lamig, ang sakit sa kamay, guys. Nakakatakot. Nang alam mo yung parang feeling ko, pinapakiramdaman ko yung kamay ko. Nagnanumb siya pati pa ako. Sabi ko, ayoko na. Ayoko na, di bali na lang sabi ko, hindi ako makapag-video. Iano ko muna, explore ko muna. At ayun, try muna namin makarating sa pupuntahan namin ng safe. Kaya ayun, hindi na ako nag-video. Nagpunta kami dyan sa convenience store, pero walang hinahanap namin dyan. And then at the same time, tinuro kami dun sa may pharmacist daw, which is hindi namin alam na ang layo pala. Nilakad namin. Pero hindi naman siya malayo guys, no? Pero malayo talaga. Ang gulo, no? I think from here sa hotel to dun sa village, mag-walk ka ng mga 25 minutes. 25 minutes. So, naranasan ko yun. Pero, hindi winter. Ang hirap. Okay lang siguro kung summer or mga tipong hindi malamig, maglalakad ka lang. Okay, kaya. Pero since winter, mabigat yung winter boots, alam naman napakabigat nun, lalakad ka papunta doon, is napakahirap. So, ang sakit sa paa. Tapos lalo na, first time namin, ang tagal namin, siguro almost 45 minutes kami naghahanap at naglalakad kasi mabagal kami, hindi pa namin alam. Well, gumagamit kami ng Google Map, nakakatulong siya. Ayun nga lang ang problema guys, hindi namin ilabas-labas yung cellphone namin. Ang sakit kasi sa kamay. So, nung una ako naglalabas, pero hindi ko na siya kinaya. So, yung isa kasama ko na lang naglabas ng mobile niya para siya maghanap. Then, ayun, malapit na kami. So, kagandahan nun, nandun na yung mga hinahanap namin. Pero yun nga lang, guys, ang hirap bumili kasi napakamahal ng bilihin. Talagang masakit guys sa bulsa, pero okay lang, sabi namin. Kailangan namin, mahirap magutom at may mga needed kami. Hindi namin kailangan, pero yung mga needed talaga namin is yung binili namin. Di ba, alin ang mahal, sabi namin, at least may magamit kami. Total, may mga libre ng mga shampoo dito, sabon dito sa hotel, yung mga ganun, mga labahi, yung mga fabric conditioner, ganyan, mga binibili namin.
um, ayan, dishwashing liquid. So, ayan, basta yung mga kailangan namin for daily uses. Okay. So, ayun, pagbalik namin, syempre, bit-bit kami ng napakabigat, napakalayo. Siguro, next time na pupunta kami doon, every Saturday na lang ng umaga or Sunday. Yeah, Saturday, I think, para mas makapagpahinga kami. Every week kami mag-grocery, which is yun, dadala akong bagpack. Kasi nga, in-explore muna namin para at least may idea na kami kung ano nang gagawin namin next time. So, kahapon, di kami handa sa lahat. Unexpected talaga, pero okay lang. At least na-explore namin at nakauwi kaming safe. So, sana by I think, next month daw, end of the snow na. So, yay! Makakagala na tayo. Pero, ngayon naman, nakaka-enjoy naman. Maraming activities din. Basta, ano lang, damihan mo lang yung mga, tawag dito, yung naiisip mong gawin para at least hindi ka ma-boring. At least hindi ka naka-stay dito lang sa kwarto, nakahiga, nanonood. Ayun, next week siguro, ayan, pwede na. Pwede na kami mamili. At least meron na rin kami sahod. Yay! So, ayun guys, napakasaya. At masaya na mahirap pero tiis nga lang sabi nila. Pag tagal ka, makaluwag ka na, parang iba nakikita ko is, oy! Nandiyan na sila. Nandiyan na sila. Ano? Ano yun? Bakit? Nako, mamaya nagbibideo lang ako saglit.